John 14, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. It's the Holy Spirit. So yung una nating advocate, si Jesus, nung namatay siya sa cross, binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Hindi lang tayo na-atone. Hindi lang kinover yung sin natin. Pinatawad tayo, nilinis tayo. Walang accusation. Bakit? Walang natirang kasalanan sa buhay natin. At habang na kay Jesus ka, walang mananatiling sin. Bakit? Kasi yung pangalawang advocate, the Holy Spirit, is to help us and be with us forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Si Jesus, nandun sa heaven ngayon, nasa right hand of God, as an our advocate, namamagitan siya para sa atin. Ano sabi sa Bible? He is interceding for us. He is our advocate. Kaya si Satanas, tingnan nyo, di ba nabasa nyo siya? Nasa Old Testament. Pero bakit wala na siya sa New Testament? Binanggit ba siya, nandun pa siya sa throne room ni Lord? Wala na. Bakit? Kasi lahat ng accusation sa tao, lahat ng merong kaya siyang iharap sa tao, lahat ng yun ay binayaran ni Lord. Wala, napatawad ka na eh. Hindi ka na kinocover. You are cleansed. Sabi sa John kanina, nagkakasala tayo. Pero mga kapatid, yung pagkakamali natin ay hindi bunga ng gusto natin because of our struggle. Anong problema ni Paul? Nung hindi siya nakakilala kay Lord. Si Pablo ay Pariseo. Hindi po siya basta Pariseo. Pariseo, Parisis. Alam niya ang Bible from cover to cover. Gusto niya sundin ang salita ng Diyos, pero yung kasalanan nasa puso niya. Gusto niyang gawin ng mabuti, pero yung kasalanan nasa puso niya. Atonement, covering. Pero nung makilala niya si Lord, nagbago istorya, di ba? Chapter 7 yun. Ano sabi niya sa chapter 8? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Do not walk according to the law, but according to the Spirit. Habang nananatili ka kay Lord, ang Espiritu Santo ay sumasayo. Ang kasalanan, hindi mananatili sa puso mo. Yes, magkakasala ka. Pero kung ikaw ay naka-Lord, hindi mo papayagan yun ang sin na yun mag-penetrate sa heart mo.